Dapat ito, bantayan natin ng husto. Itong budget na ito na gagawin, dadaan na naman sa Kongreso. At habang ang Kongreso naman, lalo na ang Senado, ay nakatuon ng pansin, hati ang atensyon dito sa impeachment trial at sa kanilang pang-araw-araw na tungkulin bilang mga senador, baka mag-fast break na naman. Magkaroon na naman ng dadagdagan na naman yung unprogrammed allocations, gagawa na naman ng mga magic, no? Itong ating mga mambabatas para madagdagan ang kanilang pork barrel na maliban do sa leadership funds na built-in na pala sa ating National Expenditure Program, sigurado magdadagdag pa yung mga yan ng kanilang insertions at kung ano-ano mga errata para lumaki ang pondo na makakakuha sila ng komisyon o kickback, no, para panggastos sa susunod na halalan. Ano? Kaya dapat itong bantayan natin ng, lalo na ang media, bantayan talaga ng husto itong budget na ito na baka i-fast break na naman nila. Kagaya ng ginawa nila noong 2023, 2024 at 2025 na dahil doon tayong lahat ngayon ay baon na baon sa utang. Ano po ang nakikita nyo naman po for next year, Sir Lito? Kanila na pong prenesyohan yung kanilang magiging budget, 7.2 trillion pesos ata, no? At laging ang naririnig natin ng a year before ang isang eleksyon, ay tinaguri ang election budget na, no? Halimbawa, 2028 yung eleksyon, yung 2027 budget talaga tinaguri ang election na budget po, no? Tingin niyo po ba mas lalo pang bibigat yung mga akusasyon at may kakayanin pa ba nila talaga na merong ibabangga sakali man dito kay VP Sara Duterte, or masyado ng huli ang panahon dahil sa dami ng parang ang tingin niya parang eksperimento, ang dami na nilang mga pinalutang na pangalan pero hindi pa rin lumutang na mas mataas sa pangalawang pangulo po, Sir Lito. Unang-una, Admar, tama ka dun sa sinabi mo na itong 2027 budget ay election year budget. Kasi yung 2028 budget, kalahating taon na lang nun, ang sakop pa ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Pangalawa, pagpasok ng campaign period, which is February 8 or February 9 sa 2028, no? Hindi ka na pwedeng gumasta ng pondo ng gobyerno para sa mga proyekto, no? Meron na tayong public works ban at that time, no? So talagang ang napakahalagang budget ay itong 2027 budget. But you're talking of 7.2 trillion, of which 978 or 976 billion pambayad lamang sa interes sa utang. At para matustusan ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno, matustusan ang yung mga ibang proyekto ng pamahalaan, ano, at magbayad pa sa principal ng utang, halos wala namang matitira na rito . Kaya dapat ito, bantayan natin ng husto. Itong budget na ito na gagawin, dadaan na naman sa Kongreso. At habang ang Kongreso naman, lalo na ang Senado, ay nakatuon ng pansin, hati ang atensyon dito sa impeachment trial at sa kanilang pang-araw-araw na tungkulin bilang mga senador, baka mag-fast break na naman. Magkaroon na naman ng dadagdagan na naman yung unprogrammed allocations, gagawa na naman ng mga magic, no? Itong ating mga mambabatas para madagdagan ang kanilang pork barrel na maliban do sa leadership funds na built-in na pala sa ating National Expenditure Program, sigurado magdadagdag pa yung mga yan ng kanilang insertions at kung ano-ano mga errata para lumaki ang pondo na makakakuha sila ng komisyon o kickback, no, para panggastos sa susunod na halalan. Ano? Kaya dapat itong bantayan natin ng, lalo na ang media, bantayan talaga ng husto itong budget na ito na baka i-fast break na naman nila. Kagaya ng ginawa nila noong 2023, 2024 at 2025 na dahil doon tayong lahat ngayon ay baon na baon sa utang. No? Opo, doon po naman sa tanong na
meron pa ba silang kayang ipalutang na mga pangalan na magiging katunggali nitong si Vice President Sara Duterte? O masyado nang huli na kung sa 2027 meron pa? Kasi sa ngayon, meron na bang mas malinaw na pwedeng, kumbaga, kung nagkaroon ng labanan, pagpapawisan talaga si VP Sara sa labanan, Sir Lito? Wala akong nakikitang napakatinding makakalaban ni Vice President Inday Sara. No? Kung tutuusin natin, maaring sabihin natin na ang pangalawang medyo malakas na kandidato ay si Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Pero alam mo, natalo na si Vice President Leni no, noong 2022. No? At siguro mahirap para sa kanya na magdesisyon na sumabak na muli sa pagkandidato sa presidency. To begin with, sa ating kasaysayan, walang natalo sa pagkapangulo ng minsan na sa pangalawa o pangatlong pagsubok na naman ay nanalo pa. No? Unfortunately, yun yung tinatawag na regla ng ating politika sa presidency. Ito namang si Senator Raffy Tulfo, no? Na pumapangatlo sa mga surveys after Leni Robredo. Tingin ko sa pagtansya ko sa kanya, sigurado siya na re-election No, more or less panalo siya kung re-election lang ang pag-uusapan. Pero since kailangan na siyang tumakbo, pag siya'y tumakbo ng presidency at natalo siya, hindi na siya senador, no? So malaking risk, malaking riesgo para sa kanya yung pagtakbo. Kaya tingin ko hindi talaga malaman ng pamahalaan ngayon ng administrasyon ni Pangulong BBM kung ano ang gagawin nila sa 2028. Sino isasabak nila o sino ang kung saan mapipressure o mai-impluwensyahan nila sumabak laban kay Vice President Inday Sara. Tsaka yung kay Mayor Leni po ba, tingin nyo kung medyo naririnig natin kung ano yung performance niya as mayor, na maririnig sa buong Pilipinas talaga kung ano yung significant talaga ng mga kumbaga yung parang may dating ba? Tingin mo makakatulong iyon na mapaganda yung kanyang posisyon sa pampangaluhang halalan, Sir Lito? Admar, unang-una, magbalik tanaw na lang tayo sa 2022, no? Ako ang nag-campaign manager para kay Mayor Isko Moreno na tumakbong presidente noong 2022. Yung Manila ay sentro ng Pilipinas, yan ang capital ng Philippines, no? At nakita naman ng taong bayan kung ano yung mga nagawa niya sa loob ng 3 taon, miski 2 taon pa lamang dahil kumandidato na nga. 2 taon na siya ay mayor ng capital ng ating bansa. Pero hindi pa rin umubre. Di lalo naman siguro yung Naga. Ano man ang magawa mo sa Naga, siguro hanggang sa Kabikulan, malalaman ng makikita ng mga kapatid nating Bicolano. Pero pag tiningnan mo ang buong bansa, no, na napakaraming probinsya, napakaraming bayan, paano mo maa-appreciate yung nagawa or magagawa pa ni Vice President ni Mayor Leni Robredo. Hindi ko tinatawaran ang kanyang kakayahan, pero yun na nga ibig sabihin, paano mako-communicate sa buong bansa na naging problema ni Mayor Isko Moreno ng Maynila. Paano niyang mapaparamdam sa buong Pilipinas noong 2022 yung kanyang mga mabuting nagawa sa Maynila. Di lalo na kung Naga ang ating pinag-uusapan. Unlike si Pangulong Duterte kasi nung tumakbo na noong 2016, 30 taon na mayor, no, ng Davao City. At matagal nang nakikita ng taong bayan kung gaano ang inasenso ng Davao City at gaano katahimik at peaceful ang Davao City dahil sa panunungkulan ni Mayor Digong Duterte noon. Kanya natanggap kagad siya ng taong bayan, no, na ito makakagawa ito na mabuti para sa atin. Mababago ang ating lipunan dahil sa kanya. Tsaka wala pang social media noon na Sir Lito, na parang napakabilis, sumikat siya
na word of mouth lang talaga. Unlike ngayon na pwede kang sumikat through social media, pero yun nga, wala din tayong naririnig na talagang magkakaroon ng impact sa kanyang kandidatura.